Sikreto ng Balete, ang punong nagtataglay ng mga espiritu o portal. Magandang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit pakiramdam mo may matang nakamasid mula sa dilim. Sa pusod ng kagubatan, may isang punong balete. Matanda, baluktot ang mga ugat na parang mga daliring humahaplos sa lupa. At mangang-sangang kumakaway sa ihip ng hangin na tila nangaakit. Dito nagsimula ang lahat. Isang batang dalaga na wala sa init ng araw, nilamon ng malamig na anino, at ngayong gabi, isasalaysay ko ang kanyang kwento, ang lihim ng punong iyon at ang mga mata ng dilim na nagbukas ng pinto patungo sa isang mundong hindi pa dapat marating ng tao. Sa isang baryo, tila nakalimutan ng panahon, nakadikit sa gilid ng makapal na gubat, naninirahan ang isang pamilyang tahimik ang buhay. At doon, sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid, dumadaloy ang malamig na simoy mula sa kagubatan tuwing dapit hapon. Simoy na may kasamang mga bulong na mahirap intindihin. Sa bakuran, makikita ang batang si Lila, 11 taong gulang. May mga matang kumikislap sa tuwa at hagik-hik na humahalo sa awit ng mga kuliglig. Madalas siyang naglalaro sa lilim ng mga puno, lalo na sa lugar kung saan nakatayo ang matandang balete. Ang balete tila humihinga. Ang mga ugat nitong baluktot ay kumakapit sa lupa na para bang may sariling isip. At ang mga sangay kumikilos ng dahan-dahan kahit walang ihip ng hangin. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Kapag humahaba na ang aninon ng dapit hapon, nagiging mabigat ang hangin sa paligid nito. Tumitigil ang mga kuliglig at tila pati ang hangin ay natatakot huminga. Sa mga oras na iyon, ang bakuran ay tila nagiging isang tahimik na altar. At ang balete, isang matandang nagmamasid, naghihintay at nag-aanyaya. Sa baryo ng Kalumbangan, laging may matang nakamasid sa gabi. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang isang matandang balete. Malalaki ang ugat na tila mga haligi bumubulusok sa lupa, at mga sangang kumakalat na parang mga bisig na bumabalot sa dilim. Sabi ng matatanda, doon daw nananatili ang mga kaluluwang hindi matahimik, mga nilalang na hindi dapat nakikita, ngunit laging naroroon. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon.
Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sa isang dulo ng baryo, huling nasilayan si Lila, masayang tumatalon sa mababaw na golpo. Hinahabol ng sarili niyang tawanan. Ngunit nang lumubog ang araw, nag-iba ang paligid. Tahimik ang bakuran at ang mga aninong sumasayaw sa liwanag ng dapit hapon ay tila unti-unting nagiging mga matang nagmamasid. Nang umuwi si Lila, mabigat ang kanyang hakbang, para bang may iniwang bahagi ng sarili sa gilid ng gubat. Ngayon, ang mga magulang niya'y naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan. Dala ang lampara at ang kirot ng pangungulila. Ang mga residente nakikisama sa paghahanap. Ang ilan, bitbit ang rosaryo, at ang iba, mga pangilaw at patalim. Sa bawat pagyuko sa mga ugat, sa bawat sulyap sa gubat, ramdam nilang may malamig na hininga humahaplos sa batok nila. Parang may humihigop ng bawat lakas ng loob. Mahinang sipol ng hangin na dumadaan sa mga sanga, saka ang biglang paghinto ng mga kuliglig. Kagubatan, gabi, basang-basa ang lupa dahil sa ulan. Mahihinang yabag sa putik, tunog ng mga dahon na dinadaanan, malamig na ihip ng hangin na tilang may kasamang bulong. Sa bawat sulok ng kagubatan, nagsanib ang baryo. Mga matatanda at kabataan, bawat isa'y may dalang kandila, rosaryo at panalangin. Ang mga ilaw ng mga kandilay kumikislap-kislap sa hangin. Tila hinahabol ng mga aninong walang pinagmulan. Sa pagitan ng mga ugat ng balete at damuhang basa, nakita nila ang mga bakas ng paa. Maliliit, tila pag-aari ng isang batang babae. Ngunit, dala ng ulan, halos borado na ang mga ito. Mga bakas na parang ayaw matagpuan. At doon, sa ilalim ng makapal na lilim ng gubat, nagsimulang may bumulong. Mga tinig na mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi maintindihan, ngunit malinaw na tinatawag ang pangalan ng bata. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sabayang mahinang dasal, Ama namin, sumasalangit ka, mahina at nanginginig. Isang tagahanap, paos, nanginginig. Nakakita ako, pero parang wala. May
May puting liwanag, mga mata nakatitig, at ang mga bakas bigla na lang nawala, para bang nilamon ng lupa. May mahinang kaluskos sa mga sanga, mabilis na anino na dumaan, kasabay ang ihip ng hangin. At saka nila nakita, saglit lamang ngunit sapat para manlamig ang kanilang mga buto. Sa pagitan ng dalawang puno, sa pinakailalim ng dilim, may batang nakatayo. Basang-basa ang damit, nakalugay ang buhok na dumidikit sa kanyang maputlang mukha. At ang kanyang mga mata, dalawang puting bilog na walang itim, nakatitig sa kanila. Isang ngiti, hindi bata, ang nakapaskil sa kanyang labi. Biglang paghampas ng hangin, paglagitik ng mga sanga, at sabayang sigaw ng ilang naghahanap. At tulad ng hangin, naglaho ang bata. Walang iniwang bakas, walang iniwang tunog. Wala, maliban sa malamig na katahimikan ng gubat na tila natututong ngumiti. Sabi ng isang matanda, ang gubat ng Balete ay hindi basta gubat lang. Doon umiikot ang mga daan patungo sa iba't ibang mundo. Mga kaluluwang naliligaw, hinihikayat ng tunog ng mga matang ilaw, kailangan tumahimik. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.